Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Alright, so kanina po ay binuksan na po ang Cavite Laguna Expressway Calax Project in subsection 3. Yan po sa Governor's Drive Interchange, City of General Trias, Cavite. Ayan mga kababayan. So, gaano ba kabilis ngayon ang biyahe from Cavite to Laguna? Ito, pakinggan natin itong si Presidente Bongbong Marcos. Magandang umaga, good morning. Andito ngayon tayo. Ito, bubuksan natin itong section which is about 4.5 kilometers. Yung dating kalahating oras ng biyahe ay magiging 5 minutes na lang, 6 minutes. Kaya malaking bagay ito. At hindi lang kasi mabibilisan ay dahil ma-relieve din ang traffic. At tinitignan namin doon sa mapa ay yung inaantay natin ng matagal na galing dito sa Silang hanggang Kawit na. Yung dati mga 2 oras, magiging kalahating oras, 45 minutes na lang. At ulit, kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede kang nakatira dito sa Cavite. Kaya maganda na matapos na natin ito. Na this is 10 years in the making. At pahirapan kasi, as usual, yung nagiging problema natin sa lahat ng construction ng mga kalsada, yung right of way. Kaya dinahandahan. The then Governor John Vic was one of the main movers of all of this. Kaya mabuti naman at ngayon nabubuksan na natin. I can announce na mabuksan ito starting 12 midnight tonight and for 1 month. Walang muna toll. So, yung ating mga kababayan, gamitin po ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na ang malaking ginhawa na dinadala nitong mga ganitong malalaking project. Ay nagpapasalamat tayo sa MVP Group at sa lahat ng mga tumulong at I'm sure mararamdaman nga natin ang magiging mas mabilis at mas maginhawa na pagbiyahe na papasok sa Metro Manila. Okay? Maraming salamat. Thank you. Okay, so yan mga kababayan So from from Cavite to Laguna, magkakalaks ka lang. Yung dating ilang oras ng biyahe, magiging yung dating 30 minutes na biyahe. Mahaba yun, 30 minutes, tapos wala naman traffic, so haba nun. Ngayon, na lang, 5 to 6 minutes, grabe. So ibig sabihin, tipid na sa gasolina. At maganda pa na ito, 1 month, na wala pong toll. So libreng toll. Toll gate mga kababayan. Diyan po sa Calax Project Subsection Laguna, Cavite Laguna Expressway. Ayan po ang ilan sa mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Marcos Administration. At ito mga kababayan, ito naman pag-usapan natin. Itong si Omar Duterte. May sinasabi to. Ito po yung Duterte Legacy. Mga kababayan, Duterte Legacy. Walang yung Duterte Legacy yan. Sabi niya, 10 billion pesos is a small amount of money. Sana all. Yung 10 billion daw ay maliit na pera lang, anak ng tete niya, Tayo nga, hirap na hirap magkaroon ng 1 billion Pero yung 10 billion, napakaliit daw. Para kay Omar Duterte. Grabe yung mindset, no? Ibig sabihin, yung mindset nila, kapag bilyon ng pera, maliit na yun para sa kanila. Ibig sabihin, mga bilyones ang pera nito mga to. Diba? 10 bilyon is a small amount of money. Nak ng teteng yan. Tayo magkaroon lang ng 1 bilyon. Sabihin na natin 10 bilyon. Tuwan-tuwa na tayo. Pero ito 10 bilyon, maliit pa lang daw yun. Ibang klase. Kung sasabihin mo na yan lang ang network ng Tita Sara at Tito Mans, maliit yan. So, kilala niya, alam niya na na talagang yayamanin itong kanyang Tita Sara at kanyang Tito Mans. 'Di ba? Kung nasasabi niya na ng net worth ng tita niya ay 10 billion, maliit lang 'yan. So, mukhang dapat maniwala tayo sa inilalabas ng
ng AMLC na talagang bilyones ang pera na itong mag-asawang Sara at Tito Mans, ni Mans Carpio. Oh, sabi niya, ito matindi, mga kababayan. Grabe itong sinabi niya na to. Bibilib ka sa talino na ito. Normal lang sa mga politiko na maging bilyonaryo. Ay, naku, kawawang Pilipinas. Kawawa po ang Pilipinas. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mga kababayan, ako po nagmamakaawa sa inyo. Kapag ganito po ang mindset ng politiko, paktay po tayo mga Pilipino. Kapag ganito po ang mindset ng politiko. Sabi nyo, normal lang sa mga politiko na maging bilyonaryo. Guys, itong post na to ay sa Facebook po. So, hindi po ito kumpirmadong talagang sinabi niya. Pero kung sinabi niya, anak ng teteng naman, kawawa po ang Pilipinas. Sino ba itong nagsasalita nito? Si Omar Duterte, Representative 2nd District of Davao City, multi-awarded entrepreneur and Forbes 2019-2020 richest young entrepreneur. Kasi maraming alam ko maraming branch ng 7-Eleven to at marami din natang mga gasolinahan to Pero ang tanong, saan ang galing yung pera? Saan ang galing yung pera? Legal ba ang pagkaka-acquire ng mga negosyo nito ni Omar Duterte? So, ayun naman po yung tanong lamang. Kung totoo naman na legal ang pagkaka-acquire, edi okay. Kaya siguro nasasabi niya na normal lang sa mga politiko ang maging bilyonaryo. Kaya ka nga naging politiko para tumulong sa mahirap. If you don't have money, how can you help the poor? Anak ng teteng. May tama naman siya. May tama naman siya, mga kababayan. May tama itong si Omar Duterte. Kasi tama nga naman paano mo matutulungan ang mga mahihirap kung wala kang pera? Paano mo matutulungan ang mga mahihirap kung wala kang milyones? Paano mo matutulungan ang mga mahihirap kung wala kang bilyones? Tama naman, may tama naman to. May tama, ito si Omar Duterte. So kayo mga politiko, magpayaman kayo. Dapat maging bilyonaryo kayo mga politiko. Sabi ni Omar Duterte, para makatulong kayo sa may hirap. Ayop yan. Ang galing-galing. So kinakailangan po ng mga politiko, kaya pala pumapasok sa politika itong mga politiko, para magpayaman, para maging bilyonaryo. At kapag bilyonaryo na, syempre makakatulong na sila sa may hirap. Paano ko nga naman makakatulong sa may hirap kung wala kang pera? May tama ka, Omar Duterte. Napakagaling mo. Grabe mga kababayan ang mindset nito. Tapos yung 10 bilyon, para sa kanya, maliit lang. So siguro sa impeachment trial ni Sara Duterte, hindi kaya mabuksan ang mga accounts nitong mga ito ng buong pamilya, buong angkan ng mga Duterte. Grabe. Maliit lang daw yung 10 milyon. Kung yun lang ang net worth ni Tita Sara at Tito Mans, maliit yan. At normal sa mga politiko ang maging bilyonaryo. Maka-apply na maging politiko, walang hiya. Normal lang daw yun. So, ibig sabihin, lahat ng politiko, bilyonaryo. Kailangan mo rin maging bilyonaryo para makatulong ka sa may hirap. Kasi paano ka nga makakatulong kung wala kang pera? Kaya mangurakot ka. Mangurakot. Ganun ba yun, sir? Omar Duterte? Ay, nako. Hindi naman niya sinabi na mangurakot, pero sinabi niya, kailangan maging bilyonaryo ka para makatulong ka sa mga may hirap. Wala naman siya sinabing mangurakot. Pero saan mo nakuha yung pera mo? Kabata-bata mo pa. Ayun ang tanong. Saan mo nakuha?
Yung kapirahan mo na yan. Grabe, mga kababayan. Sana all. Mapapasana all na lang tayo eh, di ba, mga kababayan? Mapapasana all na lang tayo. Grabe ito. At ito mga kababayan, pag-usapan natin. Ito pong si Congressman Ngaw-Ngaw. Wala rin tigil to eh, no? Si Libiste eh, no? Kung si Congressman Meow Meow, si Kiko Barsaga medyo tumahimik sapagkat siya po ay tambak-tambak ang kaso. Ito naman si Leandro Libiste, ganun din. Ano yung banat ngayon sa kay Vilma Santos at maging kay Ralph Recto. Kasi kami bali-balita na itong si Libiste ay tatakbo bilang governor ng Batangas. Nung sabi ko nga sa inyo, di ba, nung pumunta kami sa nung medyo tawag dito, unwind. Nung medyo nag-unwind kami. Napadaan kami sa distrito ni Leandro Libiste. Alam nyo ba mga kababayan, ang haba nung dinaanan namin. Napanay picture nilang magnanay. Di ba bawal yun? Anti-EPAL bill? Haba talaga oh. Leandro Libiste. Yan, District 1. Ano ba nakasulat to? Nakalimutan ko. Dapat pala pinicturean ko. Sobrang EPAL na ito. At maging dito sa sa mga pinagpo-post siya talagang puro kaipalan eh. Ito mga kababayan, may nilabas siyang litrato. Sabi niya, inalok ako ni na Secretary Ralph Recto at Congressman Edwin Garjola na maging partner nila. Ito ang picture ng meeting kung saan hiningi nila ang tulong ko para sa kampanya ni na Vilma at Lucky. VL ang hand sign ng V Lucky. Okay. Hihiling ako sa Kongreso ng oras para ilahad ang modus nila para sa ikabubuti ng ating bayan. So naglabas po siya ng litrato ng kanilang meeting ni Ralph Recto at ni Congressman Garjola. Okay. So yan daw yung picture. Ngayon, itong ating mga marites, alam niyo mga marites, grabe talagang titingnan nila yan. Ano yan? Totoo ba yan? AI ba yan? Titingnan na talaga nila yan. May nakita sila. Ito. Ayan. Yung mga daliri. Mga daliri nila. Ano yan? Dinosaur? Ano yan? Anong klaseng yan? Mga dito yan. Sabi nila ano yan? Pato? Ano kasi Aquaman? So yan mga kababayan, yung lumabas na na litrato. So ito raw mga kababayan, AI daw. So gawa-gawa lang daw ito ni Leandro Libiste. Para lang siraan itong si Ralph Recto at itong si Congressman Edwin Garjola. Kasi yan pag zoom mo to, ito na yan. Ayan. Ayan mga kababayan, ayan po, yung picture na yan. Kitang-kita talagang, saan nakita ng ganyan na Ako wala naman ng ganyan na wala. At sa kanila parang may balat na ganon-ganon. So Leandro Libiste, ano naman yan? Ano naman kalokohan yung pinagagawa mo? Kahit kailan talaga, Leandro Libiste, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Kaya kung ano-ano nakikita sa'yo. At napagbibitaan ko tuloy na fake news. Ikaw, malapit-lapit ka na rin eh. Kung si Kiko Barsaga, marami ng kaso. Ikaw, susunod ka na rin, sigurado. Sigurado yan, kung ano-anong pinagsasabi mo, kung ano-anong pinagpo-post mo, kung ano-anong paninira ang ginagawa mo. Ayan, tingnan nyo mga kababayan. Di ba? Ito yan Meeting daw nila, tapos, ayan, tingnan mo yung mga daliri. Anong nangyari dyan? Bakit ganyan yung mga daliri mo? Ano ka, AI? So yan mga kababayan, ito talaga si kahit kailan talaga, ito si Libiste, talagang talagang DDS na DDS pare-pare sila ng pag-uugali, pare-pare sila ng mga mga estilo. Nak ng teting. Ano ba naman yan? Fake news? Mga fake news peddler? Ay nako. Okay, so ilan po muna mga kababayan ang ating update. So doon po sa sa Cavite, Laguna. Expressway. Saglit na lang ang papunta Laguna, grabe 'yun. 5 to 6 minutes.
Yung dating babayihin mo ng 30 minutes, ano na lang, ay 5 to 6 minutes. Ayos yun. Tapos ngayon, ito na mga si Omar Duterte, maliit lang daw yung 10 bilyon. Sana all. Sana all ganun ang mindset. Maliit lang daw ang 10 bilyon. Hanip yan. Tapos kinakailangan daw ang politiko maging bilyonaryo para daw makatulong sa mga mahihirap. Ibang klase. Ibang klase po. Ito, yung mga Duterte na to. Ibang klase. Mag-ready ka na. Kasi malapit na impeachment, baka madamay ka, Mr. Omar Duterte. At dito naman sa sa kay Libiste, siya naman, magpo-post ka lang ng picture. Ano pa, nakita pa ng mga netizens na AI? Anak ng teteng niya. Anong klase yun? Yung mga yung daliri niya, parang pato? Ano ka, dinosaur? Wala talaga to si Libiste. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.